Magandang araw, attorney. Sino ba itong JM Karait na kausap ko ngayon? Ay, magandang araw din sa iyo at salamat. Si JM Karait po ay isang kabataan na masasabi pa rin naman natin kabataan na naglilingkod at public servant. Ako po ay isang abogado po. 22 years na po ako naglilingkod ng public service. Nagsimula ako sa Barangay Kagawad noong 2002. So for 5 years, I was a barangay councilor nung time ni Governor Ninoy Lazaro. After that, since maganda po yung serbisyo natin bilang kagawad, tayo po ay napagkatiwalaan upang maging konsehal ng bayan pa ng Binyan noon, Sir Dong. So that's 2007. That was my first term under the administration po of Congresswoman Len Alonte now, then Mayor Len Alonte. I also finished my 3 terms there. Natapos mo yung 3 terms mo? Yes, sir. For 9 years, from 2007 to 2016, I was a city councilor. And then, unexpectedly and not planned, I became a board member also in 2016 until present. Bakit unplanned? Unplanned since my plan was to get married first. Tuloy muna yung pagpapamilya. Tsaka hindi pa ako abogado nung panahon na yun. Nag-aaral ako ng abogasya. At dahil ako po nasa larangan ng batas, tinuloy ko pag-aaral ko. Yun. Kaya, para hindi mapahiya ang aking mga botante, na mga fans ko na makita nila na I was trying to become a good public servant. And after that, I became a board member in 2016. Until now, I'm a board member, finishing my term, and also I'm planned ngayon na maging aspirant naman ako na Vice Governor. Ayun, yun ang tatanungin ko. You're planning to run for Vice Governor ng Laguna, no? Ano bang may offer ng isang JM Karait? Well, pagdating sa legislation, kasi ikaw ang mangunguna sa Sangguniang Panlalawigan. Definitely. As Vice Governor, ang trabaho po kasi ng Vice Governor is a presiding officer. And it is he who makes sure that all the ordinances that are authored by the board members and all resolutions passed by all cities, municipalities in the province of Laguna are correct and are within their powers and within the bounds of law. So, nung naging bukal po ako, nakita ko po ang magandang sistema rin naman ng Sangguniang Panlalawigan sa ngayon. At ako po chairman ng laws, sir. Chairman ng Committee on Laws and Ethics ng Lalawigan. So, this chairmanship involves all ordinances involving basically laws. So, lahat ng laws. So, lahat po halos ay dumadaan po sa akin po. What do you think is the most important, ano tawag ba ng batas or ordinansa ba? Hindi? Oh, yes. Sa na nagawa under your my time, your term. I have made an ordinance talaga. Ipinagmamalaki ko lagi kasi this is the first ordinance in the Philippines. Wala pa siya sa unang-una siya. Talaga? From scratch. Yung, which is? Ordinance creating a cybercrime help desk in each barangay in the province of Laguna. It's been approved during my second term. But now I am lobbying with our governor to implement it. Ibig sabihin nito, marami kasi po tayong biktima ngayon ng cybercrime. Scams. Kahit sino sa atin. Nag-upgrade na. Ako mismo, sir. Ako biktima ko mismo sir, ng cybercrime. Kaya ako po ginawa ordinansa nito, naranasan ko nung ako na biktima. Can I explain? Yes, sir. Short story. I was a victim. Ang ginawa ko po ay nasa abroad ako, my wife sells bags online. Mga nabibili ko, mga affordable na. And it so happened that this supplier na said, he posed as a buyer-supplier, sabi niya, bibili ako marami sa'yo. Pero paano ka ito babayaran? Kasi sa Japan ka, pahiram ako ng BPI account na any of your friends. So I made the GC. Meron akong friend. Yung pala, at that time, na-clone na niya yung Facebook ko. Gumawa na ng separate GC, kausap na yung kaibigan ko using my name and other people in my Facebook. Ang galing. Talagang... Ang lahat, umabot po na almost 1 million. 700 to 1 million pesos. So when I went back from Japan, ay hindi singil na ako. Ayun, nagulat ka na lang. So, ito na yung naging problema ko. I couldn't find the person. Hirap. Punta ako, unang takbo ko is NBI, Cybercrime Division, at saka PNP. It was so hard.
Kasi being a board member, a lawyer, Lawyer ka pa, ha? nahirapan ako. Nakita ko yung gap ng preparation ng documents, tsaka yung dami. Yes, Kasi sir. sa buong Calabarzon, there's only one cybercrime unit. I think that is ang Camp Vicente Lim. Oo. Kung niloko ka, okay, may problema ka, you can go there. Pero sir, parang napakababa ng percentage ng nasosolve doon. Paano ba? Ayan ba yung... Yeah. kasi ako, victim din ako eh. Kasi nangyayari, kaya hindi nila ma-resolve. Pagpunta mo kasi doon, they expect you to know the details that you need to submit. Una, under the Cybercrime Prevention Act. Sorry, if I misquoted the law wrong, I haven't memorized it. Pero kailangan kasi yung evidence mo is clear. No. Una, you should have not just the screenshot, but the URL. Yung actual URL. Tapos pangalawa, you need to establish that the identity of the perpetrator. Eh, paano pag nabura na? Ayun, Wala na. Problema, Eh, nasira na yung ano mo. So, diba? what we want to do in my ordinance kasi is, magsi-seminar po, magtataya pang Cybercrime Council, NBI, Mayor's Office, Governor's Office, each barangay captains. Yun, oo. Magta-train sila na isang opisyales. So, barangay level, para at least naman kung biktima tayo, sa barangay lang. Yes, oo. Pwede na po tayong mag-prepare ng ating mga documents para pagdating sa Cybercrime Division, Planchado na, oo. I actually have sa office ko, in-implement ko na siya ngayon kahit wala pang implementation pa. It's under deliberation kasi funding niya, ganyan. So, pasisweldohin yung bago na. Ako po mismo, pag biktima ng cybercrime, pinipm lang nila ako, sinasamahan ko sila. Yun. May staff ako na Oo, talaga. Yeah. So, sir, do you think gagayahin yan sa ibang lalawigan? Nationwide? I am the president of, the chairman of the Philippine Board Members League, Calabarzon. Philippine Provincial Board Members League, Calabarzon. So, ako po yung chairman ngayon. I shared it with everyone. All the board members there in Calabarzon, lahat. So, gagawin din nila. Sana ma-approve, ano? Nila, yes. And ikaw ay outgoing board member at incoming kung papalarin at pagkakalooban ng tiwala ng ating mga kababayan dito sa lalawigan ng Laguna. Yes. Ano ba yung mga naiisip mong mga programa, sir? Can you give us at least mga major programs? Program. Kasi as of now, I am now the chairman also of the Committee on Tourism. Okay. And, ngayon po ay sinasagawa natin ang ating pong provincial tourism plan. And then the proper law na ordinance na para ma-promote mabuti talaga yung tourism sa Laguna. Sir Dong, napakaganda na Laguna. Mula na naging chairman ako. Grabe. Napaikot ako. Oo. Actually, naikot. Wala nga na akong time na eh. Gusto ko sana nga i-vlog yan. I don't have the means. But I have the means pero I don't have the time. Technicality. Punta ka ng... Hindi ko alam na meron palang waterfalls sa Pangil. Yung buntok. Mutan ko tuloy yung pangalan. Mahay-hay, meron din. Mahay-hay, meron. Sprite Falls. Tapos sa Cavinti. Yan. Pero pag nagtanong ko sa travel agency, here, they'll just say, Pagsanahan or Enchanted. Yung mga kilala lang. I don't want that to happen. Laguna is very progressive, sir. Sana sir, bilang Vice Governor, kung ikaw ay mahahalal, no, sana mapanghalagaan yung ating kapaligiran. Yes. Isa sa mga sigawin ng mga kababayan natin, yung environmental protection. Yes. Na sana ay bago ang profit, kalikasan muna. Hindi na kasi mararanasan, sir, ng mga bata. Ako nung bata ako, taga Santa Rosa ako. Born in Santa Rosa, raised in Binyan. May Aplaya tawag sa amin. Tabing Laguna Lake. Malinis no, nalangoy ako dun. Lumalangoy ako. Ano kasi ako, channel swimmer. I swim all the way up to Talim. Okay. And then I rested and I go back. That's my hobby. Anyway, ngayon, hindi na pwedeng gawin. Pag langoy ko, na ng mga fish ponds, daming dumi. Pero there in my tourism plan na inaayos ko. Paano ka makikipag-ugnayan sa Laguna Lake Development Authority? Well, yes, we have to actually. Actually, ngayon pa lang, nakikipag-ugnayan na kami. Nagkaroon ng meeting, tie-up, University of the Philippines, LLDA, Provincial Government of Laguna. Sa tourism lang. So, nataka namin yung issue. Sabi ko, bakit tayo Pero napaka-wide niyan, ano? Hindi lang yan yung maraming issue dyan eh. Madami, sir. Madami. So, kung pag-uusapan. Step by step, it has to start. Anyway, nasa stage pa lang tayo nagpapakilala, no? Si JM Karait ay ipinanganak sa
Santa Rosa. Opo, at pinalaki sa Binyan. Sa Binyan. Saan nag-elementary, nag-high school, nag-college? Ang isang JM Karait? St. Anthony in Binyan. San Antonio de Padua. Yes. But my parents, ang parents ko kasi is, alam mo ba yung uso ng araw yung mga nag-TNT. Abroad. Dala ako ng magulang ko kung saan ako nag-aaral. Baka hindi lang 2 po, 3 po, 4 na pong bahay na lipatan ko. My childhood was very colorful. Yes. I don't want to say different. Oo, pareho tayo dyan. Marami din kaming tinira. Pagkad ako sa ibang bansa ng nanay ko. Pag nahuli, balik sa immigration, uwi na naman, lipat na naman ng bansa. Pero nakapagtapos... So alam niyo yung pakiramdam nung ganong hirap, no? Yes. Hindi porke nasa abroad ay marang yan, no? Kahit isang Oo, pero mahirap yung nagtatago, di ba? Yes, it's hard. So nung nakauwi naman kami sa Pilipinas ay college na rin ako. Pa-college na ako. I still graduated in Santa Catalina, in Binyan City. Tapos nag-college ako dito sa De La Salle University, Dasmariñas, Cavite. Major din marketing management. Tapos saan ka nag-law? I studied law in Philippine Law School sa Pasay. It's a Course Arellano. It's one of the most oldest law schools Siyempre, kilala naman. In the country. So ilang mga presidente rin natin na nag-aaral doon. Pero sa ngayon... First take ba ang isang JM Karait? No. Okay. I took the bar several times. But perseverance at syaga, lakas ng loob. Yun. Yan ang inaano ko, hindi naman importante. Yes, tama. Babagsak, mag-fail, or yan ang maganda. Ang importante, kung ilang beses tayo babangon. Yun. Speaking of pag-aasawa, no? Kailan nakapag-asawa si attorney? Pasensya na sa mga single. I was married in 2017. Kailan lang? Right after I won as board member. Which was, the actual plan was to get married first. Pero naunang maglingkod. Nauna na naman po yung maglilingkod. Pero may mga bagay po kasi sir daw pulo na kahit kumbaga ayoko naman sabing iniiwasan, hindi ko inaasahan na pag nakatadhana no? Nagiging gano'n. Do you think nakatadhana ba sa'yo na pangunahan ang sangguniang panlalawigan? What do you think? Ang tadhana kasi ang nagde-decide niya ng Panginoon. Kung gusto po ng Panginoon, nakatadhana talaga sa akin yan. I am ready. I'm ready to lead the sangguniang panlalawigan. Ayan, And I want to share my knowledge po as a lawyer, as a long-time legislator for almost 22 years. Ang tagal mo ng nasa legislation, no? Ibahagi. Tingin ko malaki may tutulong. Doon pumupunta po yung direction ko So kumbaga sa natin sa isang path, doon malinaw yung daan. Sir, hindi ba magiging limited yung paraan mo ng pagtulong since Vice Governor lang yung position mo? Hindi actually. In what way? In what way? Kasi po bago po makagalaw isang gobernador, any money, any financial involved or any projects kailangan ng panlalawigan. So may batas po na may appropriation yan. Kung halimbawa pipirma ng kontrata. Resolution ba yan? Yes, through a resolution or through an ordinance. Depends po kung ano yung gagawin ng ating gobernador. So, tutulong din ako kung sino man po yung manalong gobernador. Tutulungan ko po. I will share my knowledge. Okay, sir. Sir, lahat ba ng gusto ng gobernador sa ilalim ng iyong pagiging vice governor, oo ka lang or ano masasabi mo? Well, this is ito po yung Teka, recorded to ha. Babantayan namin to pag ikaw naging vice governor. Definitely. Yan, kilala po ako sa aking panindigan. Kaya po ako naging bukal. Yan yung sinasabi ko pong it wasn't planned but it happened. Destiny. When I was a counselor, I would just not name, I would say names po or any, there was this isang bagay po na kailangan pong magbutuhan o makinig. Di ba meron tayong mga partido, may grupo tayo, bando. May kasabihan nga tayo, di ba? I don't know who said it, pero sabi niya, my loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins. Dumating yan, nasubukan ako ng konsehal ako at hindi ako, laban ko yan. Hindi ako nakinig sa utos sa akin. Dahil anong paniniwala mo? Dahil ang paniniwala ko at prinsipyo ko ay iba. Yun. Doon ako sa tama. Doon ako sa paniniwala ko. Sa tingin ko tama. Kasi ayoko naman sabihin mali. So, ibig sabihin, hindi ka naniniwala na porke majority wins, tama na sila. Hindi. Okay. Ako po yan, well said. Pasensya na matigas sa ulo ko, pero
Kaya po ako, yan po ang pinaka number one na kailangan po. It's a check and balance kasi. Checks and Attorney, hindi ba kayo ngayon lumalapit, pumupunta kahit sa ang sulok ng Laguna, no? Pero baka pag nakaupo na kayo sa Kapitolyo, hindi na kayo makita. Hindi naman. Well, case-to-case basis naman yan. It's our duty. We have a civic duty to go around. Now kasi I'm obligated because napapakilala tayo. So after we win, gagano ba din naman? Okay. I will, as much as possible, if I can be visible, kung kailangan kong mapaanyayahan, ika nga, sabi nga nila, kaladkarin daw ako, niloloko, pupuntahan ko. Kayo magiging Yes. ninong at saka lagi sponsor ng mga kababayan sa Laguna, no? My job is more on parang akong legislation and safeguarding the funds of Laguna po. Do you think, nabanggit mo ang safeguarding, magkakaroon ng check and balance governance? There will be. There has to be. There has to be. Kung ako po kung mapagbibigyan, meron talaga po. Kapartido ko man, Okay. o hindi ko man kapartido manalo, I will have to perform my duty to fulfill the checks and balance. Pantayan Sir Dong. Governor, sanggunian. Basta pantay dapat ang treatment. Pag something is wrong here, we will say that something is wrong. And then the governor will rectify. Okay, Attorney JM, paano mo ibebenta ang sarili mo sa mga taga San Pablo, taga 3rd District, o sa buong lalawigan ng Laguna? Kasi alam ko kilala ka sa 1st, 2nd District of Laguna, no? So, mga San Pableño, mga kaibigan dito sa 3rd District at sa lalawigan ng Laguna, bigyan niyo po ang pagkakataon na makilala po kung sino po si JM Karain. Hindi pa tayo nangangampanya, ha? Nagpapakilala lang. Pakilalin niyo po, follow my page. Which is, anong page? facebook.jmkarain.com. I will rectify. I will send you the link, pero doon po makikita. Bigyan niyo akong pagkakataon na makilala ako kung sino po ako. Pero simple lang ako, I just want to be black and white. Kung black, black. Kung white, white. Hindi po ako paligoy-ligoy. Kung ano po yung nakikita sa akin, yun lang. Ayoko po ng plastic bag. Kaya minsan ako nami-misunderstood ako. Minsan very strict. Pag yung talagang sinasabi ko, pag di kaya, pasensya ka na, hindi ko kaya. Alam ko magagalit, pero kailangan sabihin ng katotohanan. Anong style ng isang JM Karait? Is it old system of governance or dahil kabataan ka pa lang mas bata ka sa amin, no? Anong style mo? My style is more of a mix. I don't want to say na yung ginagawa ng mga traditional politicians ay mali. Yung ginagawa namin mga kabataan ngayon ay tama. I try to blend it in. May balance. A little bit I balance. I try to do what the traditional politicians do, pero ina-upgrade natin ng konti. And then social media natin. Tsaka I'm more strict on the work. Tsaka I follow the book. Kung ano yung trabaho namin, na description ng trabaho namin, gagawin ko. Kasi nga ang bukal, bigyan kita example ko lang po. Ang bukal po kasi, diba, tagagawa ng batas o financial resolution. That was the biggest challenge for me. Kasi 1st, 2nd, 3rd district, first, Binyan, Santa Rosa, San Pedro is 1st district. They're the 3 biggest cities. Yes. Almost in Nagalawigan na Laguna. Ang pinaka-progressive pa, no? They expect me to be visible then and present. So, what I do, every time I go to an engagement, I explain to them the job of a board member. So, the expectancy nila na mahihirapan ka expect na lagi ako naandyan. Pero pag kailangan nyo, ang trabaho na nandito para sa bukal, paggagawa ng batas o binansa resolution, nandyan ako, hindi ako mawawala. Paano hahatiin ng isang JM Karait yung kanyang oras sa buong Laguna? Baka masyadong focus ka dun sa iyong pinanggalingang distrito. Hindi naman, yan ang unang naging adjustment ko, lalo na nung ako'y nagpapakilala na Vice Governor. Meron naman tayong online, so I can help you online. Kung talagang, yung iba hindi ako maabot ng serbisyong legal na malayo opisina ko, I want to reach out. And then I plan on having satellite offices. Yes. But now I have a mobile law office. But I was about to ask you yung satellite offices mo. Saan mo plano maglagay ng satellite office? I have in Santa Rosa and Binyan. Now, ngayon sa Santa Cruz po, I also serve there. Yung aking opisina doon, sa mga taga-port, nakakapunta na. Ang medyo balakit ng konti, yung mga taga dito sa atin. Saan ka mag-opisina dito? Maghahanap ako kasi naman yung Ayan. ko. Alright. I'll be coordinating with the mayor.
But if not, I can use my mobile law office po. Sir, kausapin mo po ang ating mga kababayan. Yung mensahe sa mga San Pableños at sa mga taga 3rd District of Laguna. Sa mga taga 3rd District, mga San Pableños, abangan nyo po si Attorney JM Garait. Si JM Garait po, isang simpleng kabataan po, bata pa rin naman, na gusto ko lang po maglingkod at ipagpatuloy po aking pagsaservisyo. Samahan nyo po ako at pagandahin po natin ang lalawigan ng Laguna. Simulan natin sa kalinisan, tapos pagandahin natin ang turismo, at I assure you po, ang pong pag-unlad ay darating. Nandyan po yan sa first, nasa second, paganda na third. Pagdating sa future, tingin ko po, talagang napakaganda na ng lalawigan ng Laguna. At asahan nyo, kasama po ako doon, nagagabay sa inyo. Alright. Maraming salamat. Attorney JM Garait. Thank you very Thank you so much.